neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Would you like 47. to say something No, about why you are crying on this part of the affidavit? hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay. Ito yung dami po nag-request. Kung ano daw po nakikita ko kay Madam Emmy Marcos. Palapit tayo ng palapit sa mga Marcos naman ang binabasa. Dati Duterte, ngayon naman palapit tayo. Ito po. Pakita mo po sa akin ang nakikita nyo sa aking babasahan si Maria Imelda Josepa Romualdez Marcos alias Emmy Marcos. Since wala po siya, ako ang bubunot. Kung naririnig man po ito ni Madam Emmy Marcos, kinakailangan po niya ang matinding temperance or yung sinasabi natin na pagpipigil or pag-aayos ng kanyang emosyon. Kasi dito makikita po natin ang isang anghel na tila baga naiipit sa isang sitwasyon kung saan may dalawang panig na parehong malapit sa kanyang puso. Hindi ko siya sinasabi na dahil siya ay Marcos, ang dala siya ng pamilya ng Marcos dahil alam naman natin na siya ay kapatid ng ating Pangulo. Pero masasabi rin dito na siya ay isang kaibigan. At ito ay nagsisignifies ng kaibigang malapit sa puso. So dito, kinakailangan nyo talaga ng masidhing pag-iisip, masidhing ninilay-nilay. Bigay niya ang lahat kung kanino talaga siya papanig. Actually, dito sa sitwasyong ito, sa kanya ako naaawa. Bakit? Kung makikita nyo po, dalawang kupita, dalawang malapit sa puso niya, dalawang sitwasyon ang hindi niya maintindihan kung sino talaga ang kakapitan at lalapitan at kakampihan. Actually, nandun siya sa gitna, parehong malapit sa puso niya. At yun ay pinagninilay-nilayan niya ang lahat ng bagay. Ayan. Pero may nakita kayo sa paligid niya na namumukadkad. Anong ibig sabihin po nito? Mayroon siyang pag-iisip na independente. So, hindi ko sinasabi sa inyo na galit siya sa kanyang kapatid or galit siya sa nasa paligid ng kanyang kapatid. Ang sinasabi lang po ng tarot, marunong siyang alamin kung saan siya talaga papanig. But eventually, kinakailangan ng matinding pag-iingat. Kasi, kung makikita niyo po dito, ang daanan niya bilang isang politiko na iningatan pa niya noon ay maaring masira dahil sa isang desisyon pag nagkamali siya. Kaya nakakaawa rin siya. Sumasakit ang ulo niya. Actually, umiiyak siya kasi hindi niya alam kung saan ang tama at mali ang gagawain niya. Nakikita niya na may pagkakamali ang isang kadugo niya. Ito, tanyagan kung sinasabi sa inyo, na yun ay nakakasakit sa kanyang puso at damdamin kasi malapit sa kanya yung taong nakitaan niya na may talagang kakulangan o pagkakamali. Pero wala siyang pwedeng sabihin. Wala siyang kapangyarihan kasi
matigas ang ulo ng tao. Kaya nga, ayan nagpapayo naman siya eh. Kaya lang, ang daming balakid bago makarating yung payo niya doon sa concern na taong gusto niyang pagsabihan. Yan, kung nakikinig po kayo, Madam Emmy Marcos, makikita niyo po ang aking tarot. At yan po ang laman ng puso't isip niyo. My gosh, natatakot ka, Madam Emmy Marcos, sa mga nangyayaring sitwasyon kung saan nakita mo na marunong kang tumanaw actually marunong ka pong tumanaw ng utang na loob. Para po sa mga tao, hindi ko po kayo, wala po akong kinakampihan. Sabi ko nga sa inyo, nagsasabi lang ng tarot, ng totoong tarot. Bakit ko sinasabi siyang marunong siyang tumanaw ng utang na loob? Alam niya kung ano ang ginawa ng ating dating presidente na si Duterte. Si Tatay Digong Duterte. Alam niya na malaki ang utang na loob ng pamilya Marcos kung bakit napalagay sa tamang himlayan at nagkaroon ng panibagong buhay at pag-asa ang kanyang pamilya. Yan ang pamilya. Pamilya niya yan. Di ba nalugmok sila dati? Tapos, marunong si Madam Emmy Marcos na tumanaw ng utang na loob. At yun ngayon ang kanyang ikinasasama ang loob. Kasi marunong siyang tumanaw ng utang na loob pero may taong sumisira ng pangalan niya na yun ay alam niya na nasa loob din ng pamilya niya. Naunawaan niyo po ako. Wala akong sinasabi. Ito lang po ang nakikita ko sa tarot. Wala akong kinakampihan. So, alam niya na nasisira ang pangalan at apelyido niya ng sarili niyang kadugo. Hindi ko alam. Nowhere. Ayan. Kulay pula po yan. So, let's elaborate and let's think kung anong sitwasyon na yun. Wala pa akong kinakampihan. Sinasabi ko lang, sinasabi ng tarot. Actually, hindi gusto ni Ma'am Emmy Marcos na madawit sa ganitong sitwasyon. Pero kung naririnig niyo ma'am ito, Madam Emmy Marcos, kahit ayaw niyo pong madawit, sa mata po ng mga tao, ayan po yung isang tao na nagbigay lang ng problema. Kumbaga nagkaroon ng problema dahil dito sa kung ano man ito. Mga hangarin ito Hangarin, pera, katanyagan. Yeah. Kung ano man po ito po ang sisira sa pangalan ng inyong lahi. Kaya gusto ko lang itweed itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsente at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman,
sa walang saysay na pamumulitika kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yun lang po.